sa buhay at gawan. Kung ang buhay mo nag-iisa, kalungkutan laging nadarama, tumawag ka at laging nandyan siya. Ang nangis niyang ika'y lumaya, sa kanya buhay mo may pag-asa, sa kanya tunay na kaligayahan. Magpakailanman siya'y maaasahan, sa kanya buhay mo'y walang hanggan. Kung ang buhay mo nalulungkot, suliranin mo walang humpay, tawag kang Ginoo, tumawag ka at siya'y naghihintay. Liwanag siya sa buhay at gaban. Kung ang buhay mo nag-iisa, kalungkutan laging nadarama, tumawag ka at laging nandyan siya. Ang nais ng ika'y lumaya, sa kanya buhay mo may pag-asa, sa kanya tunay na kaligayahan. Magpakailanman siya'y maaasahan, sa kanya buhay mo'y walang hanggan. Sa kanya buhay mo may pag-asa, sa kanya tunay na kaligayahan. Magpakailanman siya'y maaasahan, sa kanya buhay mo'y walang hanggan. Sa kanya buhay mo'y walang hanggan. Sa kanya buhay mo walang hanggan. Okay, sa makausapan ng bintag sa tanan itong pagpapakanan ng Ginoo. Magbarog tanan dayon magapangamuyo ta sa buhi nga Dios nga ang Ginoo magahatag kanato o langit nun nga kaalam kag ang iya balangi Espiritu Santo magapasabot sa aton sa sining kabuntagon. Magapiyong tatanan sa aton mga mata. O Dios nga labing gamhanan, palapit kami sa imo tubangan, and once again, O Lord, amon ginakilala nga kung wala ikaw, wala kami sing sarang nga mahimo. Nagabarog lamang kami sa imo kaluoy. Nagabarog lamang kami, O Lord, sa imo Ginoo. Hallelujah. Pagtabang sa amon. Gani, ini naman nga adlaw sa Domingo, ang amon, O Dios, pagkaon sa espiritual, ang amon pagpaminaw sa imo mga pulong, usa kini kagiya alang sa amon Ginoo, pagpanglakaton sa sini nga kalibutan. Busa,
naghangyo kami ipadala o Dios ang imo anointing sa kaalam, anointing sa kahibalo, o anointing o Lord sa pagsabot sa imo mga pulong Ginoo. Kag ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon, bisan pa man walay kaaway nga magakawat nini sa mga mensahe nga among karundunggon o Lord sa sini nga kautuhon. Amon ikaw ginabayaw tungod kay ikaw ang ulo sa sini nga iglesia. Dalaygon ikaw sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen kagamin. Magalingkod ta tanan kag dayon. I-intune naton ang atong tagsa ka mga hunahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang aton teksto mabasa naton sa Lucas kapitulo 22, 24 hangtod sa bersikulo 30. Kag usa sa aton mga tema nga tun-an, which is allegiance to Jesus and His ministry in spite of difficulties and trials. Allegiance with Jesus' ministry in spite of difficulties and trials. Ang Luke chapter 22, sugdo naton sa verse 24 pakadto sa 30. Ingon pa diri niya, unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Og miingon si Jesus kanila, ang mga hari nining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan, og ang mga namunuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinuon ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran og ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako aniya nagsilbi kaninyo, matod pa ni Jesus. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, ihatag usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom dito sa akong lamisa sa akong gingarian, og manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Ang aton keywords within this verse 28 nga si Kristo Jesus misulti, miunong kamo kanako sa tanang pagsulay nga akong nagian. So our topic, it is allegiance to Jesus with His ministry in spite of difficulties and trials. Amen. Allegiance to Jesus and His ministry in spite of difficulties and trials. Abi nyo lang, kini nga gitawag nga kapitulo sa 22 sa Lucas, nahitabo kini dito sa Aperong. Amen. Dito kini nahitabo kag dito sa Aperong, dito giandam ang balaan nga panihapon sa Dios. Kag dito sa Aperong, kung lang taon naton ang Biblia, daghan nga mga istorya, propesiya ang gihatag ni Kristo Jesus sa sini nga gitawag hulot nga ilang nga gitiguman. Tandaan naton si Kristo Jesus, although nakig-upod siya sa mga 5,000 ka mga tao, nakig-upod siya sa mga tao nga tuwa sa gawas, pero para sa iya special ang iyang mga tinunan. So within this Aperong, diri gihatag ni Kristo Jesus ang mga istorya kag propesiya kag dayon diri pod aton mahibaluan ang mga nahitabo sa sini nga gitawag katapusan sa diha nga nagstay siya sa sini nga kalibutan. Because the Bible says the disciples did not know what to expect as they met in the Aperong, but it turned out to be an evening of painful revelations. Kaya nga naman, diri sa sini nga gitawag hulot, diri gipasundayag ni Kristo Jesus ang iya kamatayon. Amen. Diri niya gipasundayag ang usa nga magtraidor sa iya. Kadayon diri po niya gipasundayag bisan pa man ang paglimod ni Apostol Pedro.
So, it will turn into a painful revelations. Tungod kay daghan nga mga stories ang iya gisaysay, kadayon kung basahon po naton dito sa Gospel sa John, diri po niya gihatagan og pinakamatahom nga comfort ang iyang mga apostoles. Yes, of course, dili lang kay mga painful revelations ang gihatag niya. Yes, of course, naghatag po siya og mga reminders sa iyang mga tinunan. Kag dili lang kay mga matahom nga mga reminders ang gihatag niya, mostly naghatag siya og mga promesa. Amo tong ato nabasa sa verse 29 kag verse 30 sa Luke sa chapter 22. Yes, of course, ang Luke sa chapter 22 sa verse 24 hangtod sa 30, diri ta mag-focus sa aton nga gitawag tun-an, kag dayon lantawon naton diri. There are 3 biblical points nga aton diri makita sa aton tun-an karon. Yes, ang book of sa Matthew, ang book sa Mark, ang book sa John, yes, of course, makita po naton kini nga passage, pero ining Luke sa verse 24 sa chapter 22 hangtod sa 30 kung lang taon naton, this is a special points ngaton karon tun-an. There are 3 biblical points. The first points nga makita naton, diri gi-rebuild ni Kristo Jesus ang mga masiling naton mga kaluyahon sa mga apostoles. Amen. Kita tanan mo ingon kaluyahon. Diri gi-rebuild ni Kristo Jesus ang ila pangkalibutanon nga hunahuna. Because sometimes masugot kag sa dili, although Kristohanon ka na, pero hindi malikayan nga may kalibutanon ka nga hunahuna. Nakuha ninyo? Still, you are living in a carnal nature. Kag ang pinakamatahom lang, amo na nga sa kabuhi sa Kristohanon, ang pinakamatahom lang tungod kay may usa ka Dios nga nagahisgot sa aton kaluyahon. May usa ka Dios nga nagpasundayag sa aton gitawag kalibutanon nga hunahuna. Kag usa diri nga gisgutan ni Kristo Jesus, which is ang ila nga gitawag ambitious nga posisyon. Amen. Ang ilang kaluyahon, pirmi sila gabangi kung kinsay mahimo nila nga pangulo. Amen? Kag ako nagtuo, this is not a first time kung basahon naton ang Biblia nga pirmi sila magbangi. Because sa mga apostoles, kung lantaw naton ang settings nila, yes, of course, si Apostol Pedro, gusto siya nga mangin usag yun ka leader sa mga apostoles. It is because kung para kay Apostol Pedro, kung pangutan-on naton siya, moingon dayon si Apostol Pedro, sa aton nga 12, ako lang ang nakalakaw sa tubig. Amen? Moingon dayon si Apostol Pedro, sa aton nga 12, ako lang ang nakakuha og bulawan nga coins dito sa isda. Sa 12 naton ka apostoles, ako lang ang nakasulti o nakatubag sa pangutanan ni Kristo Jesus mahitungod kung kinsa siya. Sa aton nga 12, yes, of course, gawas kang John og sa kang Santiago, ako ang paborito sa Dios tungod kon bisan diin mukadto si Kristo Jesus sa mga espesyal nga lugar nga iyang katuan, usa ko nga ginadaan niya. Amen? So dunay katungod si Apostol Pedro. Kadayon, kung mukadto po ka kang Judas, moingon po si Judas, posible ako ang mangin pangulo tungod kay ako ang gipyalan sa kwarta. Amen? Dili ka mo kalamoy kung wala ko. Ingana. Ako ang budgeting officers. Ingana. Dili ta kalakaw without a release of the budget. Ingana. So posible ako ang pangulo, it is because sa aton nga 12 nganong ako man ang napilian. Ingana. Then if you go to Matthews, moingon dayon si Matthews, yes, posible ako ang gihimo, ako ang buhaton nga leader sa Dios. It is because ang akon past
nga trabaho, I am a Pharisee and I am a tax collector, ingon pa ni Mateo, ako ang usa sa mga pinakabantog nga manugsukot sa buhis, kaya yun, kahibalo ko sa management. Amen? Kahibalo ko sa pagpalakaw, kahibalo ko sa pagpatikang, o makahibalo ko sa pagpalambo sa tanan nga mga butang. Kag ako nagtuo, ini sila kanunay nag-conflict o nagdebate kung kinsa ang mahimo nga pangulo. Amen? You know, kung lang taon nimo sa sining nga passage, this was not the first time nga pirmi sila mag-conflict. Even in a last minute sa Luke chapter 22, bisan dito na mismo sa balaan nga panihapon, still nagsuay sila kung kinsa ang mahimo kanila nga labaw. Amen? Amuning gisuayan nila. Amo bitaw nga kulang taon naton ang Matthew chapter 18 verses 1 to 3, even sa Matthew chapter 20 verse 20 to 28. Lang taon naton ang Matthew sa dire na lang ta mo basa sa Matthew chapter 20 verse 20 to 28. Lang taon naton ang senaryo sa sini nga passage. Ingon pa diri sa verse 20. Ingon pa diri. Unya ang asawa ni Zebedeo, which is ang inahan ni Juan kag ni Santiago. Miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyok-buog mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto ang iloy ni? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duwa ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuog, sa imong wala, kung maghari ka na. Even the mother of James and John, ang iya pod nga desire sa iya nga kinabuhi, nga ang iyang duwa ka anak may posisyon. Because during the time, nga nasubong manggod sini, kay nga man, nagtuo manggod ang mga Hudyo, nga ang Mesiya nga moabot, mahimo nga usa ka hari. Amo ning expectation nila. So natural kung ang imo leader manginhari, himuon kaniya nga ambassadors, di ba? So ang iloy mismo mitabang na. Amen. Iya giguyod ang duwa niya ka anak, kag dayon igingnan Ginoo kung maglingkod ka na sa imong trono, palihog lang. Ang akong duwa ka anak, ang usa sa tuon nimo, ang usa sa wala nimo. Ingana. Si Jesus mitubag kanila. Siling pa sa verse 22, wala ka mo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kopa sa pagantos nga dili sa madugay akon imnan? Dayon sila mitubag, oo, makahimo. Mitubag pod ang mga anak. Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gyud gikan sa akong kupa apan wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandam nini sa akong amahan. Dayon, sa pagkadungog nini sa napulo katinunan, ang napulo nakabati. Amen. Pagkabati sa pulo, siling padriya, nangasuko sila sa duwa ka magsuon. Grabe ang kasuko nila. Nga dili ma-explain nga kasuko. Busa gitawag ni Jesus silang tanan og giingnan. Diri pod naton makita nga si Kristo Jesus grabe ang iyang pailob sa iyang mga tinunan. Amen. Kay kun wala si Kristo Jesus, lagmit pirmi ni magsinumbagay. Amen. Kung wala si Kristo Jesus, lagmit magbinugnuay kini. Ang gi-after lang, it is only a positions. Amen? Kag ako nagtuo, kung lantaw na ton, from secular or something from political, diin man ka nga area, ang aton surroundings kag ang aton kalibutan amo ni ang gi-after sa kadaghanan. Amen. Masimple man nga profession imo makita o either masimple man nga trabaho amo ni ang gipangita sa kadaghanan. Let's say for example lang, kung ikaw usa ka engineer, contractor, yes, hindi kalikayan nga ang mga kontraktor kag ang engineer may mga paborito sila nga panday nga pirmi nila upod-upuron.
Kag dili pud kalikayan nga ang iyang mga kaupdanan dili mga suko. Tinuod na dili. Amen? So bisan diin nga area, masekular man na siya, ma-politics man na siya, bisan sa kingdom sa mga teachers, di ba? May mga, yes of course, may principal ta, may mga gitawag head magyuta sa schools. Nya kung kinsa pod ang kuyog niya pirmi nga teachers, ang iban nga teachers dili kalikayan nga dili sila maghukmong sa kasuko. Di ba? That is a natural within this word. Amen? Bisan mismo sa pamilya. Hindi po na kalikayan. Ang ginikanan abi, kung may anak sila nga pulo kabilog, hindi po kalikayan nga may mga ginikanan nga may paborito silang anak. Di ba? Panahon sa ilang nga gitawag hamtong sa buot. Ina nga kasuko, ihambi na sa ilang kasing-kasing, og muingon sila sa ilang ginikanan, sihinyo lang kanunay, sihinyo lang kanunay, sihinyo lang kanunay. Di ba? Muhambin sila sa kasuko. Ingana. Kagamuning nahitabo sa mga apostoles. Amen? Amo na ang pulong sa Dios kung lang taon na ton, within this passage, this time, amo na ni ang last nga panag-upod nila together with Jesus Christ. Amen? Amo na ni ang last kag final nila nga fellowship, ang last nila nga gathering, and this time didto mismo sa lamisa. Amen? Nagsuay gyapon sila. Lantaw na ton balik ang teksto na ton sa verse 24. Siling pa dito sa Luke sa chapter 22 sa verse 24. Unya naglalis ang mga tinunan. Amen? Dira na mismo sa gitawag lamisa. Still naglalis gyapon sila. And this is the last time nga gi-expose ni Kristo Jesus, gi-reveal ni Kristo Jesus ang ilang nga gitawag mga kaluyahon. Amen. Kag ulang taon na ton sa sini nga passage according sa aton pagtuon, amen, is of course for the past 3 years, amen. For the past 3 years, the disciples have been with Jesus, upod sila ni Kristo Jesus. Ang 3 years nga pag-upod nila ni Kristo Jesus, if you count by days, ang usa ka year is 365 days. Amen. Within these 3 years, yes, taas-taas nga panahon ang ila pag-upod kang Kristo Jesus. Upod sila kaon, upod sila higda. Kay within these 3 years of ministry ni Kristo Jesus, si Kristo Jesus, why na ni nagpauli sa ilang balay? Amen. Why na ni siya nagpauli sa iyang kaugalingon nga balay? Ang 3 years niya, gispent niya sa paglakaw, sa pagpanangyaw, sa pagpanudlo, o pag-adto sa uban nga dapit aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Then, sa kabuhi po sa mga apostoles, for the past 3 years, the disciples be with Jesus, but still, amen, but still, their worldview and mindset come from the influence of a worldly system. Amen? Amo na sa kabuhi sa Kristohanon. Amen? Singga na siya, pila na siya katuig nag-alagad. Ingna siya. Pero, still, ang mindset niya, ara gyapon ang worldly system. Still, the worldly system nagpabilin sa iyang hunahuna. Oh, if you study, bisan pa man sa aton panahon, why is it nga daghan sa mga pastors ang nagdagan sa politics? Amen? Amen ba? Why is it nga daghan sa mga Kristohanon ang naghandom sa posisyon sa kalibutan? Mabito na nga, ini nga system nagsulod ni sa simbahan.
Ini nga system nagsulod ni sa simbahan. Mabito na if you go to other churches, hindi man naton sila makandem kay ila man na system. Amo na nga kung mukadto ka, even in the kingdom of the young people, may election pod, may presidente, may vice president, amen, may secretary, may treasurer. Amo nang akon sa una gi-question, imo makita diin man ang inyo diri presidente. Ingana. Way kalainan sa presidente sa purok. Kuha ninyo? Ingana. Ang mga mains, ang mga women's, may arapod election. Ingana. Amo na nga matagduaw na kon sa simbahan, mo ingon sila, presidente na mo na sa mains. Ingana. Akong gilantaw, pertino. Ang tao gusto gyud sa posisyon, sa title. Amen? Kung dili na gani nimo siya mabutang sa positions kag title, hindi naman nimba, kaya nga naman, hindi naman siya presidente. Iyan na. Amo nang pinakakuyaw karon sa sini nga kapanahunan. Ini nga system nagsulod ni sa church. Amen? Mabito na nga kuyawan ko, kaya nga naman sa iban nga mga simbahan, may music administrator. Iyan na. Grabe ka ngilngig nga mga title. Ingana. Nakaingon ko, grabe ka dinagko nga mga title. Pero ang instrumento, China made. Ingana. Amo nang pinakadako nga sometimes kini nga mindset nagsulod ni sa spiritual nga aspect. Mabito na nga kita nga Kristohanon, hindi ta magkopya sa system sa kalibutan because si Kristo Jesus may personal siya nga system nga gitudlo sa aton. Pakpakan na to ng Ginoo. Kantawa ba na ninyo dire? Kantawa ninyo ha? For the first 3 years nga nag-upod-upod sila kang Kristo Jesus, pamati sa mga pagtudlo ni Kristo Jesus, upod sila higda, upod sila kaon, but still their worldview, amen, tubang aton diri gitun-an about sa worldview, amen, ang imong pagtuo kag pagpati, paglantaw tungod sa mga gitudlo sa imo, amen. Atong gitun-an naton like sa kay Osama bin Laden, amen, nga again siya sa gitawag sa western country. It is because ang iyang worldview gikan sa professor nga nagtudlo sa iya, amen. Let's say for example lang imo makita ang worldview nila ni Adolf Hitler, ingana. You know, ang kabuhi sa Kristohanon, you know, sometimes amo na nga sa pagka-convert naton, may ara gyapon ta prinsipyo nga giadapt gikan sa kalibutan. Bisan gani sa aton pamilya, sometimes Kristohanon ka na, but still may giadapt ka gyapon nga superstitious belief sa imo nga gitawag pagka-Kristohanon. Di ba? Nga still ang influence nagpabilin. Amo ganin nga ang Romans chapter 12 sa verse 2 nagaingon, do not be conformed to the pattern of this world, amen, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga naman, amo ni ang problema po sa mga apostoles. Ang ilang nga gitawag paglalis kanunay, it is what the evidence nga ang ilang mindset nagpabiling yapon ang mindset ngaya sa kalibutan. Kag amo po ni ang mindset naton. Amen. Let's say for example, labi, ano ang mindset sa kalibutan? Ang mindset sa kalibutan, panahon sa kinawala, dumabuang ka na. Amen. Dumabuang ka na. Pero kung Kristohanon ka na, nakasabot ka na. Amen. Ang mindset sa kalibutan, amo gyapon ang aton gina-adapt ing na imo katapad. You are now a Christian. Amen. Your mindset is different from the unbelievers. Ingana. Yes, of course, kung ara ang kinawala, ara ang kinawadon, ang importante, malipayon ka mo nga nag-alagad sa Diyos. Amen. Dili, pag-abot sa kinawala, daw buang ka nga iro nga way tag-iya. Amen. So now, you have a God. Amo na nga, you are indifferent sa mga tao nga wala sa Diyos. Pakpakan na to ng Ginoo.
Muna nga si Kristo Jesus iya gi-expose. Amen. Pasalamat ta ka may Dios ta nga gialagaran. Amen. Muna nga si Kristo Jesus kung lang taon naton sa Mark sa chapter 10 verse 41 to 45 ingon pa dire, sa pagkabati nini sa napulo katinunan nangasuko sila kang Santiago kang Juan. Usapon ni sa gi-state dito ni Mark. Tungod ni ini gipaduol ni Jesus silang tanan og ingnan nasayod kamo nga ang mga namuluan sa mga tao naghari kanila kay pa baso na lang siguro pe tungod kay why ni relax ng tingog kaya dira lang okay na pe. Ingon pa dire, og ang mga pangulo nagmando kanila. Then, sa verse 43, apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo, kun usa ka ninyo buot mahimong labing dako, kinanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Og ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Amen? Sa verse 45, kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muani aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi aron pagtubos sa dagang mga tao. Amen. So si Kristo Jesus, diri niya gipasabot sa aton as being the word leadership. Ingon pa diriya, first, ang gihandong sa tao, it is what leadership by position. Amen? Second, ang iyan ni Christ is leadership by servanthood. Amen? Kita tanan mo ingon, leadership by servanthood. Leadership by servanthood. Jesus talk about self-sacrificing and self-recognitions to be served or to serve. Amen. Kita nga mga tao, ang mindset sa politics misulod pod sa church. Ang mindset sa politics, it is leadership by position. Pagdaga nimo kapitan or something unsa man, ang imo tumong aron nga ang tao moalagad sa imo. Amen. Amuning tumong, it is leadership by position. Pero ang kang Christ mindset, it is talking about leadership by servanthood. Hindi kay alagaran siya, kundi siya ang mualagad. Amo na nga ang Ginoo, ang aton mga activities like conference, like unsa pa, ginaalaw ni sa Dios aron ma-exercise naton ang leadership by servanthood. Amen. Aron ma-perform naton kay kita nga daan, let's say for example lang sa aton panimalay, muuna ta sa mga amahan. Kinsay amahan dire? Kita nga mga amahan, naanad maguta sa aton balay nga busing ta. Amen. Gusto naton nga may magservis sa aton. Ingana. Kita pod nga mga iloy o something asawa. Kay may mga asawa ba yang hinugo? Oh. Ingana. Bisan ko no ang bana adto na sa lungon gisugo lang gyapon. Ingana. Moingon po dayon ang asawa, love, bisan patay ka na, lihog lang love, dad ako dito sa pagpangaliya sa Diyos. Bisan patay na, gisugo lang yapon. Ingana. Oh. Ingana. May mga asawa gani nga, bisan di na makasulti tungod sa ilanat, isinyas na lang para makasugo lang. Ingana. So naanad ta sa aton nature, di ba? Naanad ta. Amo na nga ang Ginoo, gaalaw siya sa mga activities kag buluhaton aron nga ma-exercise naton ang leadership by servanthood. Amen. Ma-exercise naton.
Amo na nga ang conference mga pamaagi ni sa Dios nga ma-exercise naton. Ang gitawag ang mga Thanksgiving gipaagi ni sa Dios para nga ma-exercise naton, because Christ's leadership is a leadership of servanthood. Amen. Amo ni ang punto diri ni Kristo Jesus. Bisan siya mismo nagkari aron siya moalagad. Yes, siling pa niya kinsa may labaw ang nagsilbi o ang gisilbihan niya samtang nagakaon. Yes, siling pa ni Kristo Jesus ang nagsilbi o ang gisilbihan niya nga nagakaon. Amen. Si Jesus nagingon dili, ang labaw ang nagpalit sa pagkaon. Pero dili. Amen. Ang labaw ang nagsilbi. Pakpakan na ito ng Diyos. Amen. Amo na nga, within these notes, kung lang taon na ito na, beware of a proudly aspiring and envious spirit or threat. Seek not to rise on the ruins of others or by trampling on others. Amen. Ini nga term sa nubo nga istorya sa psychology gitawag kinig a mindset of crab mentality. Amen. This is what a mindset of crab mentality. They make such intriga and constructive idea to put others down in an attempt to promote themselves. Amen. Amo ni ang problema sometimes sa kabuhi sa usa ka tawo. Kag ako mismo biktima ko sini. Pero ang Dios may preservations. Amen. Amo na nga ako nagtuo, ang Dios nagapamati o nagalantaw. Ayaw gid paghimuha ang isa ka butang na ma-down siya while ikaw mo pa ibabaw. While siya nagkulob ang iyang kaldero pero ang imo hayang. Amen. Because this is a mindset of crab mentality. Ingana. Amo na nga ako nagtuo, ang kabuhi sa mga apostoles nga nasubong sini, because still ang ilang worldview kag mindset, it comes from the influence of a worldly system. Amen. Pero pasalamat ta kay nga may nagagiya kag may nagatudlo sa atin. Ano man ang imo professions, maestra ka man or something, may grupo ka man, bisan lang gani manuguna ka, kung may ara ka, kamaridi o grupo, don't make a crab mentality. Amen. Ang importante, you must stay humble in the eyes of the Lord. Pakpakan na to ng Lord. Amen. Then, the second things, makadto ta sa ikadua. In spite of the disciples' many flaws of mystics, failures, and shortcomings, parehas gyud sa aton, amen. Siya do katahom ni nga gathering. In spite of the disciples' many flaws of mystics, failures, and shortcomings, but Jesus expressed His inmost gratitude. Wow, nga naman. Anong hambal niya sa verse 28? Nag-unong kamo kanako. Amen. Amo nang pinaka-the best. So Jesus expressed His inmost gratitude to the disciples to help His work of mission and for being with Him for the past 3 years. Amen? Baliko na ton ang text na ton. Amo na nga, siling pa diri sa verse 28, kung lang tao na ton, miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Nagpasabot bisan anuman nga kalisdanan ang nasagubang, still nagpabilin sila, nagunong sila dira kang Kristo Jesus. Amen. Amo na nga ang topic na ton, allegiance to Jesus in spite of difficulties and trials. Ing na ang imo katapad, ikaw willing ka ba nga muunong? Amen. Kaya abi mo lang, diri naton makita nga si Kristo Jesus. Amen. Yes, of course, siya do katahom. Diri po naton makita nga si Kristo Jesus, although Diyos na siya, although He is a Son of God, although He is a Messiah. Amen. Naghatag siya sa aton sa pinakamatahom nga examples sa aton nga mga magtotoo.
Ano ni ang maayo nga examples ang gihatag sa ato ni Kristo Jesus? Si Kristo Jesus, galantaw siya sa utang nga kabalaslan. Amen? He expressed his inmost and deepest gratitude. Amen? Kulang na lang moingon si Jesus, salamat sa inyong pag-unong. Diyos siya, He is a Son of God, He is a Messiah, but God show His gratitude. Ako nagtuo, this word of Jesus Christ is repeated again and again and again until such to the modern generations. Sa panahon pod sa imong kamatayon, kung moatubang ka kang Kristo Jesus, amo gyapon ni ang imong madunggan kang Hesus nga moingon siya sa imo, salamat, luyo sa mga kabudlayan, kabugatan, problema sa kinabuhi, pero miunong ka sa pag-alagad. Amen? Amen ba? Amo ning problema sa Kristohanon. Diri naton makita nga ang pag-alagad upod sa Dios. Ang pag-alagad diha sa Dios dili tanan kalipay kag kasadya. Amen. Ang pag-alagad sa Dios dili lang kay makasinati ka kanunay sa kabuganaan. Hindi lang kay makasinati ka yes sa malipayon nga pag-alagad. May panahon gyud nga mulambot ang dispensation sa difficulties kag trial sa kabuhi. Mga kasub-anan, kabalaka kag labaw sa tanan ang kataka kag kinawadon. Pero gialaw ni sa Dios kun bala luyo sini tanan muunong kagyapon sa pag-alagad sa Dios. Amen. Amo ning problema naton nga mga Kristohanon. Ang problema naton nga Kristohanon kung kalipay arata, kung kasadya arata, kung kabuganaan arata, kung thanksgiving arata. Amen. Pero panahon sa mga kasakitan, kabugatan, problema, hindi ka na makita. Amo na nga ini nga mensahe ni Kristo Jesus, it is what as echoing even to the modern generations. Kaya nga naman, kung ini nga gitawag message na batian sa mga apostoles, personally, imo po ni madunggan sa panahon kung matubang ka na kang Kristo Jesus. Amen? What a wonderful God. He expressed His gratitude para sa ato. Yes, lingya ang imo tapad. Sino man na siya nga tao. Pero still, God give His gratitude sa imo. Amen. Palakpakan na to ng Ginoo. Muna mga kaigsunan, kung ang Diyos kahibalo magpasalamat, na imo katapad, ikaw pa kaha nga tao. Amen. Na pag-usap, kung ang Diyos kamao magpasalamat nga Diyos, ikaw pa ka nga tao. Amen. Kay ingrato sa usa ka tao nga dili siya kamao magpasalamat. So mga kaigsunan, bisan gipayungan ka pa sa problema. Amen. Hinumdumi ang gipangayo sa aton sa Dios ang aton pag-unong diya sa iya. Amen. Amo na nga kun lang taon naton, si Kristo Jesus kahibalo siya sa mga nahitabo sa ilang nga gitawag ministry upod sa mga apostoles. Kay siling Padre, Jesus knew it was not always been easy. Many struggles, sufferings, and temptations. So Jesus heartfully thanked them. Amen. Dili tanan ara sila sa gitawag masiling naton comfort nga sitwasyon. Sahay wala sila'y tulugan. Sahay may mga panahon nga wala sila sing klaro nga pahuway kag kaon. Amen. Pero still gipakita sa mga apostoles ang ila pag-unong kang Kristo Jesus. Amo ning gipaabot sa aton sa Ginoo. Amen. Ipakita naton nga ang Dios nga aton gialagaran, kung nagpakamatay siya para sa aton, ang aton mabalo sa iya, ang aton pag-unong sa pag-alagad sa iya. Amen. Amo ning mabalos naton sa iya. Amo na nga, yes, of course,
gi-express ni Kristo Jesus ang iya tinago ng pagpasalamat. Kadayon siling padre, the disciples served Jesus by carrying out various tasks and by helping facilities to His ministry objectives. Kaya nga naman, ang pagpasalamat ni Kristo Jesus, hindi lang kay sa pag-unong sa iya sa mga kabudlayan, mga pagsulay, kag mga tentasyon ngayang nagian, bisan paman ang ila mismo pagtabang sa missions kag sa ministry ni Kristo Jesus. Yes, I really bless sa gitawag sa exhortations ni Brother Caleb sang Friday kay nga nakarelate sa akong topic karon. Amen. Nakarelate sa akong topic. Yes, of course, si Kristo Jesus adto na sa langit. He is what's sitting at the right hand of His Father. Pero ang ministry niya nagpabiling yapon diri sa duta. Amen. Ang iyang ministry nagpabiling gyapon diri sa duta. Sa panahon ni Kristo Jesus, upod sa mga apostoles, ang mga apostoles yes mitabang sa missions kag sa ministry ni Kristo Jesus. Lantaw na ton. Here are some examples nga lantaw na ton. Ingon Padre, consider some of the following works they have performed sa ilang nagihimo kang Kristo Jesus. Una, they provide transportations for Jesus. Amen. Sang si Kristo Jesus misulti, manabok kita sa lanaw. Amen. Manabok kita sa lanaw. Sa dusi nila, sino man sa ilang may sakayan. Sa dusi nila, sino man sa ilang may service. Amen. Yes, Apostle Peter, James and John, kaya nga mga mananagat ni sila. So, they offer Jesus, amen, nakatabang sila. Amo ganina nga, ang tagsa ka mga kaigsuunan dire, kung magdala sila sa ilang motor, sa ilang trijet or something, unsa paman, ila pangamuyuan, ila ipadidikit. Akon gi sila hambalon nga ini nga gitawag motor, ini nga trijet, ini nga sakyanan, gihatag ni sa Dios hindi lang kay sa personal ninyo. Amen. Gihatag ni sa Dios aron pagtuman sa iyang kabubuton. Amen. Hindi lang kay ang donkey. Sadto nga time sa usa ka Samaritan nga gikarga niya ang usa ka tawo nga gibunog kagibiyaan. Yes, niagi ang pare, giagian siya. Niagi ang Levita, giagian siya. Pero pag-agi sa Samaritan nga may donkey nga dala o asno nga dala, gikuha niya ang gibunog kagikarga sa donkey niya. Amen. Kag ako nagatuo, that is what the essence of helping the ministry of Jesus. Nakatabang ka. Sabi nyo lang, may igsuon ta sang una nga gipakamaayo sa Dios didto sa Negros. Amo tong gisakya naton panahon nga didto sa gitawag sa Tagukon, Kabangkalan. Ingana. Abi mo lang gidedicate kay dayon ang promisa nga gamiton kini for transportation kundiin ang mga activities. Pero sa katapusan wala na gamit. Amo na nga imo makita, ako nakasiling ko dako gamit ang bunggo. Although karon yes na trouble siya, nakautang ko, pero ang ako nalipayan kay nagamit siya. Ingana paglantaw na kon hindi yano ang paggamit sa iya, halin pa pag wala pa nagsugod ang conference hasta pag-conference hasta sa pagkahuman nabalda po siya. Ingana ang ako lang nalipayan kay napuslan siya kundiin gid ang tumong niya. Amen. Amo na ang plano sa aton sa Dios. Amen. Amo na ang plano sa aton sa Ginoo. Mabitaw na nga ang Ginoo ya hindi siya gusto nga personal lang naton. Ang reason pod nga nagutang ko sa Rose kay nga may mga panglantaw na ko in case kung may extension ang moonway na sakyan, kung matrouble lang usa manglakaw na lang. Gihatag yun sa Dios.
Because everything, God has a purpose. Makatabang ni sa ministry sa Ginoo. Lantawa lang pagpangaligo sa mga pastor. Ang akong gyud kahalusno nga base may mabilin nga mga pastor. Kaya nga hindi na masarangan sang bunggo balik-balik. Ingan. Amo nang bardi na kon in case may mga bisita diri imo makita masuroy sila. Ingana natigayon. May gani may mga tao nga daw isog-isog mga tubang. Ingana padati kami dito sa kinan. Ngaman makatabang ni sa ministry nila. Amen. Karon kung na mauli sila sa Negros, unsa kay istorya nila nga gipalakaw naton sila gikan sa kabakhang sa Baigad. Dili ka kamo madaot. Amen. Dili kamo kaha madaot. Ingan. Amo na nga abi nyo lang ang tagsa ka blessings nga gihatag sa aton sa Dios. Instrumento na siya aron pagtabang sa ministry sa Dios. Amen. Aron pagtabang sa ministry sa Ginoo. Ingana. Way na hindi na nimo kwintahon pila ang imo na gasolina, pila ang imo na kurudo kay ako way na nako gakwinta kay nga para sa akon pagtabang na sa ministry sa Dios. Amen. Amo na ang Dios nga aton gialagaran. Amen. Kag ako nagtuo kung ang Dios dili nimo isipan mo release na pud ang Ginoo bag-o nga gitawag butang kay nga nakita sa Dios nga kapyalan ka. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Palakton to nimo si Pastora Batusin. Palakton to nimo mga tiguang na ingana pero praise God may nag-provide. Amen. Muna nga lantaw lang pag-ingon ni Kristo Jesus madabok kita sa lanaw. Lantawon mala nato no. Ang Mark chapter 4 verse 35 daghan man gud ni nga wali kapila po nato ni giwali pero this is usa na po ni ka side point sa truths nga aton tun-an. Og nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan na manabok kita sa lanaw. Karon naglantaw si Jesus sa lanaw. Moingon dayon mga apostoles unsa may sakyan naton Ginoo. Amen. Why nagsulti si Jesus kang Pedro, ang imong sakayan Pedro, sakyan ta. Wala na ang ila na lang kasing-kasing. Amen. Pagsulti ni Jesus manabok kita sa lanaw. May gani wala nagtubag si Santiago, Ginoo, dili man ta taga Kapis. Ingana. Diba? Sila nagutago lang na daya. Diba? Na busa gibiyaan nila ang panon sa katawan og ang mga tinunan misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus og nagkuyog sila may ubang sakayan usab didto. Dayon onya miuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dakong balod nasudlang tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Dayon apan natulog lang si Jesus. Natawa lang. Ang imo nga blessings nga imo gipagamit ang Dios mismo nakapahuway. Amen. Natulog siya. Amen. So meaning para kay Jesus katahom tulugan kung ang kasing-kasing sa usa ka Kristohanon iya gipagamit ang iyang pagkabutang para sa Ginoo. That is another side sa truth nga aton makita. Amen. Shadow katahom. Meaning natulog si Jesus tungod sa ilang sakayan, tungod sa bugsay nila natulog si Kristo Jesus. Meaning kalpanti si Jesus kay nga man nakapahuway siya sa iyang sakayan ni Pedro. Amen. Ayaw lang pag-ingna ang imong asawa kung nagbaksit sa motor nimo ayaw pagpatuluga kay nataktakid ang gawasin. Yan. Yan. Basi mo ingon po kamo, ay kanindot itulog sama kay Jesus. Oh. Diba? So ako this is in number 1 points nga makita naton. Ara sila nga nagtabang. Amen. Pabitaw na nga ang Dios naton kahibalo siya how to help the ministry. Amen. How to help the ministry. Ini
may plano nga pakapis kay nananom nung nga daan diri si Brad Sani. Amen? Ingana. So, nagkuha na nagteleskopyo na sino nga sakayan ng sakyan. Ingana. Magdilayag na lang ta. Kung may batil mo, batil na lang. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Ikadua, siling padiri sa ikadua. Jesus' disciples arranged accommodations for him when he traveled. Sa Luke chapter 9 verse 52. Grabe ang mga apostoles. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Amen. Ang mga apostoles, they accommodate Jesus. Ila gyud gihimo ang tanan aron sa pagtabang sa ministry ni Kristo Jesus. Amo ning gihimo naton. Amen. Muna nga, although dili man hapsay ang accommodations but still na-accommodate ang tanan sa panahon sa conference naton. Amen. Sa kape dili sila magmahay, sa tubig dili sila magmahay, sa CR dili sila magmahay. Amen. Kay nga naman pagawas pa lang may magmap dayon. Ingana. Pagsulod pa lang may magatang na sa gawas. Ako magiging panilagan. Why pakalibang preparado na ang map? Ingana. Di sila magmahay, di ba? Ingana. Amo gani ko tong reason nga daw di kakalibang kay giatangan na sa gawas. Di ba? So praise God, palapakan na to ng Ginoo. Kadaugan na naton tanan. Dayon siling padre. Yes, of course, Peter assisted Jesus in the paying of taxes. Amo tong gihambal na kung gaina si Apostol Pedro nagtabang kang Kristo Jesus. Yes, mahimo ni Kristo Jesus, pero una sa tanan sa gitun-an ako nga si Pedro pa ang gigamit niya nga instrumento. Kaya nga naman, gibase ni Kristo Jesus sa profession ni Pedro. Ano gani si Apostol Pedro? Mananagat. So kahibalo siya sa essence parte sa pagpanagat. Amen? Nganong, yes of course, si Kristo Jesus makaprovide siya without Peter, without the fish. Mahimo niyang tanan kay nga gamanan siya. Mahimo niyang tanan tungod kay Dios siya. Pero nga gigamit pa niya si Pedro ng instrumento. Why? Kay nga gibase niya sa profession ni Peter. Dili katawanan kung si Pedro amo ang ano ganin ang term diri sa bantayan? Inang mamingwit ka, ano ganin diri? Manghabyog. Di ba? Do kalain po sa mata sa tao nga ang inyong pastor nang habyog. Di ba? Ingana. Di ba? Do dili ang ngayan. Ingana. May mga membro ka na kadayon. Amo pa pag-abot nimo kay nanagat ka. Ana. Yes, that is based sa professions ni Peter. Pakpakan na to ng Ginoo. Kadayon, siling padre niya sa next. The disciples helped in organizational matters. When Jesus fed the multitudes, he had the disciples sit the people in groups of 50. Amen. Sa dira nga iya nagipakaon ang 50 o ang 5,000 ka mga tao. Iya gisugo ang mga apostolis, palingkura sila sa tagpig 50. Kung way mga apostolis, budlay ang pag-organize ato. Amen. Budlay ang pag-organize. Pareha sa aton kung way ta na organize by group, puros nga daan tag leader. Di ba? May posibilidad nga di gikakaon ang aton mga bisita. Nga na. Naanad nga daan ta sa sugo. Galing kay may ara delegated of authority nga gisugo si Kristo Jesus, natigayon ang tag 50. Tungod kay natigayon, nakakaon ang tanan. So diri naton makita, it is because sa mga apostoles nga nag-back up kang Kristo Jesus. Palakpakan nato ng Ginoo. Kadayon, siling padre, the disciples arranged transportations for Jesus' entry to Jerusalem. Katong pagpasulod na po niya sa Jerusalem, may gisugo siya nga duwa niya katinunan nga pagkuha sa asno aron sakya niya.
Amen. Damo nga mga istorya sa Biblia nga ang mga apostoles nakatabang sa ministry kag sa mission ni Kristo Jesus. Kung wala ni nga mga apostoles, dili matuman ang kasulatan, dili matuman ang propesya kay nganuman. Yes, of course, kini nga mga tao amo ang nag-andam sa asno nga sakyan ni Kristo Jesus para dito sa Jerusalem. And then next ingon pa diri, they were assisted during Lazarus resurrection. Amen. Kay nga naman, ang Biblia ko lang taon na ton sa pag-abot dito ni Kristo Jesus, gilubong na sila sa almost 4 days na. Kada yon, as a short story, gisugo niya ang iyang mga apostoles pagpaligid sa mga bato. Amen? Mahimo ni Kristo Jesus pagsugo ang mga anghel. Mahimo ni Kristo Jesus in a twinkle of His words nga moingon siya bato pahawa, pero wala niya gihimo. Still gisugo niya ang iyang mga tinun-an pagpaligid sa mga bato. And then the Bible says diri gipakita nga ang mga apostoles may ara sila natabang sa ministry ni Kristo Jesus. After nga sila sa rumigula, si Jesus dahil nagsulti, badbari ninyo siya. Amen? Diri naton makita that these disciples helped Jesus' missions and ministry. Pakpakan naton ang Ginoo. Kadayon, ingon pa diri, when they bring Bartimaeus. Si Bartimaeus nga naman og pakilimos, ingon siya, kinsa man ang nilabay, may mitubag si Jesus nga kaliwat ni David. Misagit si Bartimaeus. Gipahilom siya, pero si Jesus misulti sa mga apostoles, dadaan ninyo siya dire. Amen. So daghan nga mga parts sa Bible, pipila lang ang akong gisulti dire nga ang mga apostoles. Although may mga kakulangan sila, although may mga mistake sila kag failures sa ilang ministry kag sa kabuhi nila, but still Jesus give them a deepest gratitude kay nga naman nakatabang sila sa mission kag sa ministry ni Kristo Jesus. Parehas pod sa aton. Amen. Ing na imo katapad, dili ka perfecto, puno ka sa kaluyahon. Amen. Pero makatabang ka pagpalambo sa ministry ni Kristo Jesus. Amen. Makatabang ka. Amen. Makatabang ka. Abi nyo lang, i-appreciate kinako ng Ginoo. Una, sa aton manog video. Amen. Nakatabang siya sa mga kaigsuunan naton. Amen. Yes, kita tanan mahimo naton ang pagtabang. Kay nganuman ang Dios kahibalo siya nga kita mga mahuyang, puno ta sa mga kaluyahon, kakulangan, pero makatabang ka pagpalambo sa ministry. Amen? Like say for example lang, sa Muhon, sa Tamiaw, sa Lawis. Ining aton pag-timing sa grupo naton nga aton fasting, yes, kita tuod ang magluto. Nakatabang ka pagpalambo. Bisan sa pagluto lang. Amen? But still nakatabang ka. Kaya nga naman, ang mga kaigsunan naton, anti sila pagpauli, nakakaon sila. Hindi lang kay silang nakakaon, kita mismo nakakaon. So nakapalambo ka sa ministry sa Diyos. Amen? Kag inatanan, amo nang gipangita sa Dios. So someday, wala ka kahibalo, kining mga tao nga nagsimba sa Muhon, sa Tamiaw, kay sa Lawis, yes, ara sila, na-convert sila, kag nabusog sila, someday dito sa langit, basi usa sila nga magpasalamat. Amen. Moingon sila dito mo, kamusta sila? Salamat sa inyo linituan. Amen. Amen. Inga na, bisan usahay mabalik ang kanon diri kay hilaw, pero may magpasalamat yun sa imo. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Amo na ang kaayo sa Dios. Kada yun, kung lang tao na ton, sa siningan notes na to na, sometimes, Jesus' disciples didn't behave the way God wanted them to behave. May mga panahon yun nga, grabe po ang pagpabadlong nila. Amen. Parehas yun sa aton. Pagtabang, may panahon po nga, naghimo ka sa mga butanga, imo makita wala nakapauyon sa Dios. Let's say for example lang, ining sa Kang James kag sa Kang John. Lang taon na to na, silang padre. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago o si Juan, mingon, Ginoo, buot ka ba nga magsugo kami nga magulan og kalayo? Inga na.
gikan sa langit aron mga sunog sila. Na parehas gyud sa aton. Inabang may mga time usahay nga may giwitnessan ka siguro ba nga wala dayon mituo, nga na mingo ka may paglamuyon ka sa kalayo. Nga na. May mga time pod nga sila, ang behave bitaw nila, ang ila bitaw lihok, ang ilang decision sometimes wala pod nakauyon sa plano kag kabubuton sa Dios. Pero still aton makita ang Ginoo nagpasalamat sa ila. Dayon, silang padre. Si Jesus milingi og gibadlong sila. Amen. Og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. May gani kay ara ang Dios nga pirmi magbadlong. Amen. Siling padre niya wanted to send away the woman. Katong babae nga ang iyang anak giyawaan, di ba? Kinsay nagpahilom ang mga apostoles. Giingnan nila ang iloy. Hilom, nagsaba-saba ka man. Hilom na lagi. Amo na nga kita, we are blessed kay nganuman ang Dios naton dili mga apostoles kay kun si Pedro kag si Juan imo Dios pahilomon gyapon ka. Amen? Galing kay ang Dios naton nakasabot sa aton. Pakpakan naton ng Ginoo. Kadayon, ingon pa diri sa next ulang taon naton. Sa panahon nga pagpakaon sa 5,000, di ba? Kung sa gisulti sa mga apostolis, Ginoo papaulian na lang sila, naghago-ago lang ni sa aton. Di ba? Ginoo, sus nagsamok-samok ra man papulian sila Ginoo. Although nakatabang sila, but in the first place ang ilang mga gihimo sometimes ang mga aksyon nila wala pod nakapahimaya sa Dios. Parehas gyud sa aton, di ba? Usahay kita pod may mga kalihukan ta nga ang Ginoo ay pod malipay. Amen. May mga desisyon po ta nga ang Ginoo ay malipay. As being human dili gyud nakalikayan. Amen. Ingana ang aton pagkatao parehas gyud sa mga apostoles. Like kay Apostol Pedro sa Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Sukad niya tong higayuna, giklaro na gayud ni Jesus ang pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinanglan mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pagayo sa mga mamunuan sa mga Hudyo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulok adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro sa layo. Uban o giingnan dili unta ka na may tabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus og miingon kang Pedro, pawa Satanas. Di ba? So diri naton makita sometimes may mga ara sila gihimo nga wala nalipay ang Dios. Let's say for example, tilawi ko ninyo si Bradinho ang atubanga kag review ka si Bradinho sa ngalan ni Satanas. Di ka ba masumbagan ni Bradinho? Imo na nimo Satanas Bradinho. Inga na. Di ba? May mga kalihukan sila usahay nga wala malipay ang Dios. Inga na. Then, ingon pa diri sa pulong sa Ginoo kung lang taon naton. Siling pa dito sa sunod na. Ingon pa diri sa sunod chapter. But in spite of this, grabe ang Ginoo. In spite of this, Jesus gave them a gratitude for their allegiance. Amen? Wow, pakpakan na to ang Ginoo. Mga kaigsunan, parehas sa aton. May mga kahuyang ta, may mga mistakes ta, may mga failures ta. Pero, kung napuslan ka sa Diyos, kung nagamit ka niya, kung nag-unong ka sa iya, still God give you a gratitude. Magabarog ta diha tiilan sa Diyos. Hallelujah. You know, the word allegiance means is loyalty. Amen. The word loyalty from the Latin word legere. The word legere meaning that I share a common ideal with you and that regardless of a minor difference, we fight for it, shoulder to shoulder, we stay together. Amen. Amo nang word nga loyalty. Sino diri ang mag-asawa? Dili tanan panahon sa mag-asawa magkasabot kamo. Amen. May mga time gyud sa mag-asawa nga may conflict kamo.
Amen. Bisan gani mismo sa gagmay lang nga butang magka-conflict kamo. Amen. Pero in spite of this, amen, still nag-upod yapon kamo. That is loyalty. Amen. Kag sa dugay na ninyong upod, magkasabot na pod kamo. Ingan na. Amo ng marriage life. Diba? Sahay, di ka mo magkasabot sa luto. Amen? Moingon ang bana, nagpalit ko og bilabid, kuno ni. Diba? Ang asawa, iyagi dulce. Nag-away na kamo tungod lang sa inununan nga way na amo. Dayon, wala na kamo nagtagad hangtod tulo na kadlaw. Inun-un lang gihalinan. Di ba? Do ka simple lang, inun-un lang. Ingana. Ha? Muingon ang bana, day, labi ang akon uran kay may trabaho ko. Way na laban, nag-away na. Laba lang hinungdan, di ba? Pero time to time, amen, magtagad na sa. Although may mga minor differences, conflict, but still, nag-upod yapon sa usa ka balay. Amen? Bisan may mga conflict, amen? Pero pagkagabi, musulod malagyapon sa muskitero. Ayan. Di ba? Nakatawa si Diding. Amen. Siling si Jerome, na-bless ko kay Ate Diding. Born again na gyud siya. Imo makita. Palangga na niya sigaw miyo. Amen. Because mag-asawa ka mo. Amo ng word nga loyalty. Amen. So meaning kung lang tao na to dire, being loyal persons doesn't mean that you always agree with the pastors or that you never experience frustrations and discouragements in your work for the church. Amen. We will face disagreement, misunderstanding, and miscommunications in every line of work and every relationship, but loyalty provides stability on those situations. Amen. Amo na ang word nga allegiance. Amo ning mga apostoles. Kag amo ning aton pag-alagad sa Ginoo. Amen. Dili tanan panahon ara ang kasadya kalipay, but because of loyalty provides stability. Meaning aton daan ablihan ang aton kasing-kasing kag ekspektaron naton nga ang pag-alagad sa Dios dili lang tanan kalipay. You must expect the worst. Si Erel pa, expect the horse. Amen. Hallelujah. So, ablihan na to natong kasing-kasing kagunahuna nga sa pag-alagad sa Dios dili tanan kalipay kasadya. May ara gyud kabudlayan sa pag-alagad. Pero ang pinakatahom lang kung muunong ka sa pag-alagad, someday imo pud ni mabatian nga mensahe gikan ni Kristo Jesus. Ilang tawa lang sa ikatatlo nga points diri nga tuntunan tungod kay wala naman nga time. Ingon pa diri sa ikatulwa, because they have stayed with Jesus. Jesus gave a word of promise that everything we do for Jesus will have an eternal significance. Lantob lang hambal bala sila sa Ginoo, kamong napulog duha maghari uban kanako. So nagpasabot ang tanan naton nga gihimo sa pag-alagad dunay ganti nga nagpaabot sa aton. Umuna nga bisan nanuman nga kabudlayan, kabugatan, let us continue to serve the Lord. Papakan naton ng Dios. Hallelujah. Awitan naton ng Dios sa sining kaudtuhon.
Hallelujah, sa pagpasalamat sa Diyos. Sabi niyo lang mga kaigsunan, ang gipaabot sa aton sa Ginoo ang aton pag-unong sa iya. Amen. 2 Chronicles 69 says, the eyes of the Lord running to and fro and seeking a man whose heart was totally loyal to Him. Ang mata sa Dios nagapasingad to pasingari og nagatuyok sa tibok kalibutan og nangita siya sa mga tao nga may kasing-kasing nga muunong sa iya. Amo ni gipangita sa Dios. Really, kung ang imo pag-unong ara man sa kalipay, kabug-atan, mga kasakitan, still ang Dios malipay. Kag sa gihapon i-express niya ang gratitude diha sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi nga moingon siya, salamat sa imo pag-unong kanako. Lord, nagapasalamat kami sa sini nga mensahe. Nakahibalo ikaw kag nakakita sa mga tao nga nagpabili nga nag-alagad Ginoo. Dili ka, hallelujah, malimot sa mga tao Dios nga padayon nga nagtabang sa imo. Nakasuwito kag nakakilala ikaw. Kami tanan nga nagbarog sa sini nga kabuntagon, imo na ilhan ang mga tao Ginoo Dios nga nagmatinud-anon, mga tao Dios nga willing nga muunong sa pag-alaga. Busa Ginoo, nagapasalamat kami sa mga tao Ginoo Dios, hallelujah, nga nagpadayon nga nagpabilin sa pag-alagad. Kag ini nga promesa o Dios, dawato namon kini sa kinasing-kasing Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios nga mobalo sa tanan namon gihimo. Dalaygon ikaw, awitan kag simbahon ka namon Ginoo. Oh, aygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Ani ako kanimo Ginoo. Hallelujah. Binayaw ang kamot ko Glory to Lord. sa gugma mo. Pangako sa mga kamot mo, agaga ako. Thank you, Lord. Ani ako kanimo Ginoo. Binayaw ang kamot ko Let us worship God. Hallelujah. sa gugma mo. Pangako sa mga kamot mo, agaga ako. Ikaw ang akong kalagaran, ipili ka sa akong lugar. Hallelujah. Yes, Jesus. Ihalat ko ang tanan kanimo. Ikaw ang akong hinubaw. Ang gugma sa Diyos na Amahan ug ang grasya ni Jesucristo, pag-iguban sa Kanang Espiritu Santo, yara ug kuyog ninyo karon ug sa kalaturan, kay pinagi lamang sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Sa grupo nato para sa prayer.